Okay, magandang hapon grade 10 students. So, narito muli tayo para sa isang talakayan tungkol sa mga suliraning pangkapaligiran sa ating bansa, particular sa isyong pangkapaligiran sa Pilipinas. So, nasa ikalawang linggo na tayo. So, bago tayo magpatuloy, ito muna ang ating most essential learning competency para sa paksang ito. So, natatalakay ang kalagayan, suliranin, at pagtugon sa isyong pangkapaligiran, particular dito sa ating bansa. Okay? So, narito ang mga layunin na ilarawan ang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. Pangalawa, nakabubuo ng mga hakbang sa gawain para masolusyonan ang suliraning pangkapaligiran sa Pilipinas. At mapapahalagahan ang ating kapaligiran sa pamagitan ng mga hakbang na gagawin para masolusyonan ang kapaligiran sa Pilipinas. Okay? Para mas tayo ay lalo nating mauunawaan ang layuning ayan at maating mapagtagumpayan na pagkatapos ng araling ito ay ma-achieve natin ang layuning ayan. So, magkakaroon tayo ng unang gawain. Ang pamagat ng gawaing ito ay halo letra. Okay? Para sa panuto, gamit lang ang pinaghalo-halong letra, tutukuyin natin ang konsepto at salitang inilalarawan ng mga sumusunod na pahayag. Mag-uunahan kayo na buuin ang mga pinaghalong letra. Okay? So, handa na ba ang lahat? So, ito ang unang salita. Pagkaubos ng mga punong kahoy. So, ano kaya ang salitang tinutukoy dito? Okay? Bibigyan ko kayo ng timer. Ang timer ay magsisimula na. Ayan. Very good. So, ang salitang tinutukoy ay deforestation. Okay? Pangalawang, halo letra, ito ay isang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng mga bagay mula sa lupa. Okay? Your timer starts now. Okay. Ayan. Very good. So, ang next na salita ay mining. Okay. For our number 3, na halo letra ay pagiging marumi ang kapaligiran. So, ano kaya ang salitang tinutukoy? Timer starts now. Ayan. So, napakahusay ng mga grade 10 students. Tama. Ang inyong kasagutan, pollution. Okay? Para sa pang-apat na halo letra, ito ay pagbabago ng klima dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. So, your timer starts now. Ayan, very good. So, ang tamang kasagutan ay climate change. Okay, para sa huling halo letra. Ayan. So, isang uri ng tropical cyclone na nabubuo sa silangang Atlantic Ocean. Okay, your timer starts now. Ayan. So, ano ang inyong kasagutan? Tama, ang sagot ay bagyo. Very good. So, para sa ating pamprosesong tanong, patungkol saan ang mga ito, ang bagyo, ang climate change, ang pollution, ang mining, at deforestation. Para saan ang mga salitang ayan? Tumpak. Ang mga salitang nabanggit ay tungkol sa isyong pangkapaligiran. So,
Ano naman kaya at bakit ito nagaganap? So, bakit kaya nagaganap ito? Correct ang iyong kasagutan. So, ito ay nagaganap dahil sa kawalang kaalaman ng mga tao. At isa pa, ang mga tao ngayong class ay kulang sa disiplina. Hindi nila nakikita ang halaga ng kalikasan. Kung kaya't gano'n na lang ang ginagawa nila sa ating paligid. Okay? So, tayo ay dumako naman ngayon sa pangalawang gawain. So, ang gawain to ay music video. So, ako ay magpapakita ng music video. Maaari mo itong kantahin, maaari mo itong pakinggan, maaari mo itong sabayan. Okay? At ito ang pakinggang mabuti dahil ako ay may katanungan after ng music video. Okay? Handa na ba? So, narito ang video. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang natitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan.
napakaganda ng awiting ating napakinggan. So, ang aking katanungan para sa ating lahat. So, ano kaya ang pangunahing tema ng awitin? Okay? So, correct? Ang tema ng awitin ay kakulangan ng kaalaman sa kahalagahan ng kalikasan ng mga tao, class. So, ang mga tao ay mapang-abuso sa paggamit nito at mga walang disiplina at mga limitasyon sa pagtatayo, lalo't higit sa infrastruktura. So, maling paraan ng pagtatapon ng basura, maling paraan ng pangingisda na naging dahilan kung bakit may mga hindi inaasahang gawain. So, class, ano ang iyong naging pakiramdam habang pinapakinggan ang awitin?
Okay, so tama. So habang pinapakinggan daw ni Jason ang awitin, bigla siyang nagkamalay sa ating kapaligiran. So napagtanto niya na sa ano kaya ang mangyayari sa ngayon at sa mga hinaharapang buhay. Okay? Lalo yung unang linya ng kanta, nagkaroon ng panggising ng isipan at naisip niya muli ang lahat ng mga gawain ng mga taong patuloy na sumisira sa ating kalupaan. Okay, so napakalungkot naman talaga. Okay, napakalungkot ng kanta, lalo't higit tungkol sa ating kalikasan. So, ano-ano ang mga isyong pangkapaligiran ang nabanggit? Kagaya ng sinasabi ng awitin, nasisira ng kalikasan, nagkaroon ng water pollution, air pollution, nagkaroon ng land conversion. So, napakaraming suliraning pangkapaligiran ang nabanggit sa kanta. And imagine nyo, class, ang masdan mo ang kapaligiran siya ay inilabas. Siya ay umere noong 1978. So, ilang taon na ang nakalipas, class? 2023 na ngayon. So, ang problema noong 1978 ay problema pa rin ngayon. Imagine niyo mga grade 10 students. So, ano ang pinahihiwatig ng awitin? Excuse me. Correct. Ang awitin na sinulat ng asin at inawit ng asin ay naglalayong gisingin na ang mga mamayan sa patuloy na pagkasira ng kalikasan. So, marami nang nagbabago sa klima. So, unpredictable na ang klima. Akala natin ay summer, yun pala ay tag-ulan na. Akala natin ay tag-ulan, ay tag-init pa pala. So, maraming nagbabago sa klima. Nauubos sa mga puno. So, hindi na nakakatuwang maligo sa ilog. Madumi na. At, napaka-polluted na ng ating paligid. So, next. So, ano-ano nga ba, class, ang mga suliraning pangkapaligiran? So, may tatlong pinakamahalagang malaman natin ang para sa maging aware tayo sa mga suliraning pangkapaligiran na andyan ang suliranin sa yamang gubat, pagkasira ng likas na yaman, at suliranin sa solid waste. So, isa-isahin natin ang bawat isa. Grade 10 students. So, unahin natin ang suliraning pangkapaligiran sa yamang gubat. So, under sa yamang gubat, class, of course, ang walang kamatayang deforestation. So, ano nga ba ang deforestation? So, ito ay tumutukoy sa matagalan o permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao o ang mga natural na kalamidad. So, yan ay sa research ng FAO 2010. Okay? So, natural na kagubatan. So, pagkawala ng o pagkasira ng natural na kagubatan, yun ang deforestation. Lalo na dahil sa mga gawain ng tao. So, sila ay naglalaging, mga illegal logging, pagputol ng mga puno para sa gasolina. So, minsan, sinira nila para sa agrikultura. So, ang bundok ay kinonvert nila as agriculture. Okay? So, para sa mga hayop na pananim, minsan pinuputol para ipakain sa mga hayop. Mga operasyon ng pagmimina. O kaya, kung mayroon na detect na may ginto ay siya, huhukayin na. Pagkuha ng langis, pagtatayo ng dam at mga lungsod, pagsabog o iba't ibang uri ng pag-unlad, at pagpapalawak ng populasyon. So, ganun kahigpit kung bakit nagkaroon ng deforestation. Okay? So, ano-ano ang uri ng dahilan ng deforestation? So, una ay illegal logging. So, kapag sinasabi natin illegal logging, pagputol na walang permiso galing sa pamahalaan o lokal na sa sasakupan ng isang lugar. So, hindi sila nahingi ng permiso. So, ang illegal logging ay yun yung paghabas ang mga pagputol ng puno. So, kapag pinutol ang puno na walang pahintulot, magkukos iyon ng pagbaha, soil erosion. Kaya nga,
ang limit ng binabaha, konti lamang ang ating ulan ay baha na. Pagkasira ng tahanan ng mga ibon, yun, nakakalungkot, at mga hayop. Okay, so meron tayong batas dyan. Ang Presidential Decree 705. So, ang batas na yan ay pumoprotekta ng kagubatan sa kakahuyan sa Pilipinas. Maraming batas class. Hindi lang maigting ang pagpapatupad nito. Okay? So, isa pang mahalagang provision diyan sa PD 705 ay ang pangangasiwa sa dami at uri ng kakahuyan na maari lamang putulin. Pati na rin ang pamamaraan ng pagkamit ng lisensya ng kumpanyang puputol ng lupa, ng puno rather. So, naandyan ang Bureau of Forest Development. So, ang batas na yan ay inaprubahan 1975 pa. Okay? So, ang batas na yan ay ukol sa selective logging. Ano lamang ang dapat putulin. Okay? So, yan ang illegal logging class. So, ano pa? So, ano ang illegal mining? Okay? So, pagmimina. Isang illegal na gawain ay siyang magdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan na siyang pagkawala ng hanapbuhay ng tao, na siyang nagdudulot ng sakuna, tulad ng pagbaha dahil sa kagawa ng mga tao din. Okay? So, malaking problema din ito. So, apektado ang kagubatan natin dahil kadalasan, ang mga deposit ng minerals ay naandon sa kagubatan. Sa ilalim niyon, mayroong limestone, nickel, copper, at lalo tigit ang gold. So, nagdudulot yun ng panganib sa kalusugan ng tao. Dahil iba-ibang chemical class ang ginagamit para maproseso ang paghukay ng mineral. Hindi lang basta huhukayin kasi pinapasabog pa nila ang bundok. So, ganun katindi. So, ano pa ang dahilan? Bakit may deforestation na tinatawag migrasyon? Okay, so kanila puputulin ng puno para maggawing bahay, gawing tirahan, gawing residential. Okay? So, ang tendency diyan ay meron ng magkakaingin, slash and burn farming. O, para madaling maubos, ang pinutol ay di susunugin. So, ang mga lumilipat sa kagubatan at kabundukan ay nagiging sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan at pagkawala ng sustansya ng lupa kasi siya ay exposed na, hindi na mataba, marami nang gumagamit. Okay? So, yun. So, pagdami ng populasyon, isa din sa dahilan ng deforestation. So, mabilis na pagtaas ng populasyon sa Pilipinas ay nangangahulugan ng mataas na demand sa mga pangunahing produkto, kung kaya't ang mga dating kagubatan ay ginawang plantasyon, subdivision, paaralan, at iba pang infrastruktura. Ay tunay naman talaga, aray. So, ang mabilis na pagtaas ng populasyon sa Pilipinas ay nangangahulugan, ang pagtaas ng populasyon sa Pilipinas ay di-demand ng pangunahing produkto, kung kaya ang dating kagubatan ay ginagawa ng plantasyon o gagawin ng mga residential area para lang mabuhay ang mga tao. So, di ba? Nakakalungkot isipin. At ang pangalawa namang problema bukod sa yamang gubat ay ang solid waste, di ba? Ang solid waste class ay isa sa pinakapangunahing isyong pangkapaligiran. Ano ba pag sinasabing solid waste? Tumutukoy ito sa basurang nagmula sa mga tahanan at commercial na establishmento, mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagbumula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakakalason. Okay, mga basurang hindi nakakalason class. Yun yung mga solid waste na galing sa, ang malaking bahagdan ay nanggagaling sa ating mga tahanan. Okay, so tingnan natin ang bahagdan. So yan, kita ninyo. Ang residential kung saan ay blue ang legend niya class ay 53% galing ang mga basura. Pumapangalawa ang commercial, yung mga negosyo, mga kung ano-anong mga negosyo, lalo ang palengke, 30%. At pumapangatlo ang ang hindi nakalagay dyan. Institutional, ang pinakamababa ay 8%. So, kalain mo. Ganong kadami ang solid waste sa ating bansa. Tonelada, yung mga solid waste na hindi nakakalason.
So, ano-ano ba ang dahilan sa problema ng solid waste? Wala ng iba. Kawalan ng disiplina. Period. Nino ng mga tao. So, ganun. Tayong mga tao ang pinakaunang dahilan kung bakit nagkaroon ng suliraning pangkapaligiran. Okay? So, pangatlo, kung likas na yamang gubat, solid waste, likas na yaman. Okay? Under sa likas na yaman, bakit ba mahalaga ang likas na yaman, class? Okay? Bakit siya mahalaga? Dahil siya ay nagbibigay buhay. Ang likas na yaman ay mahalagang mahalaga dahil siya ay nagbibigay hanap buhay sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Sangkap, nahanaan dyan din ang sangkap sa mga paggawa ng produkto na ginagamit sa iba't ibang sektor tulad ng industriya at paglilingkod. Kaya mahalaga ang likas na yaman. So, kailangang alagaan natin ang likas na yaman. Okay? So, sana ay ating ingatan, ating mahalin, ating pahalagahan. At ano-ano ang dahilan? Bakit masisira bakit nasisira? Bakit nauubos ang likas na yaman sa Pilipinas? Una, of course, tayong mga tao, aminin man natin o hindi, ay tayo ay mapang-abuso. Okay? Mapang-abuso, abusado tayo sa paggamit ng likas na yaman. Pangalawa, of course, maraming populasyon, pagdami ng populasyon, pagtaas ng demand. And napakaraming batas tungkol sa environment, sa kalikasan, hindi napapatupad ng maayos, hindi maigting ang pagpapatupad ng mga programa at batas para sa pangangalaga sa kalikasan. Okay, dahil kulang sa disiplina, maling gamit ng likas na yaman. Ilan lang ito sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa, ng ating lugar. Kaya naman, ang epekto ay matindi ang kalamidad sa bansa. Isa sa mga dahilan ng pagkasira class ng kagubatan ay kalbo na, wala nang sumisipsip ng tubig sa lupa, kaya bumabaha. So, isa pa, landslide, dahil di sapat ang lakas ng bundok upang tumayo, dahil kulang ang puno na humahawak sa mga ito. Lalo't higit sa tubig, ang coral reefs, pagkamatay ng mga maliliit na isda dahilan ng pagkawala ng hanapbuhay ng ibang mangingisda. May mangingisda, wala nang mahuhuling isda. So, dahil dito, sa maling sistema ng ibang mangingisda, nagre-resulta ito ng pagkasira ng likas na yaman ng ating bansa. So, di ba, nakakalungkot isipin na ganun ang nangyayari sa ating paligid. Okay? Ito ay magiging, ang video analysis ay magiging takda mo. Okay? So, ano ang iyong gagawin? Yung ipapasa kong link ay, yan ang iyong gagawin. Gagawin mong graphic organizer. So, yan ang mga katanungan tungkol saan ang video. Paano mo ilalarawan ang video at paano ka makakatulong sa paglutas nito. Okay? So, aking checkan yan sa susunod na meeting. O para kayo ay markahan sa think, pair, and share. Ayan ang overall 30 points. Okay? Another assignment ay ang plus-minus chart. Ayan. So, mga hakbang na kaya mong gawin upang masolusyonan ang suliraning pangkapaligiran. So, diyan mo isusulat sa plus sign. Ano ang mga ginagawa mong nakakasira sa kalikasan. So, doon mo ilalagay sa minus sign. So, para ikaw ay markahan, diyan naman ang iyong rubrics para markahan ka doon sa iyong gawain dalawa. Okay? So, tatandaan, grade 10 students, save our Mother Earth. Okay? Huwag kalimutang mahalin ano ang meron tayo para sa susunod na henerasyon may magamit pa. Okay? Maraming salamat, grade 10, sa susunod nating pagkikita. Okay? Paalam!